Hello pong muli mga kababayan, mga katambay, nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po ako para po magkomento po sa inyo. Komentuhan po natin ang kaganapan po, ang nangyayari po sa ating bansa. Bago po tayo magkomentuhan, siyempre po, batiin ko muna po kayo ng magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man bansa o sulok ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay kung ito po ay may katotohanan, nanganganib po ang buhay ng ating Vice President mga tambay. Dito po sa pahayag ni Maharlika, alam naman po natin si Maharlika ay talagang napakarami po na nagbibigay po ng information sa kanya. Kahit po siya ay nasa ibang bansa mga tambay, napakarami po. At isa pa ay talagang hirap na hirap po nila questionin o talagang batikusin ang Maharlika mga katambay. Dahil sa dami na rin po na nalalaman ni Maharlika, lalong-lalo po dito po sa pamilya Marcos, sa Presidente, sa First Lady, at sa marami pang iba. Dahil nga po dito sa pagkakaroon po niya yata ng USB na nanggaling po mismo kay Cathy Binag mga kababayan. Ito po, painggan po natin itong breaking news po ni Maharlika mga katambay. Ang ating Vice President daw po ay talagang plano na raw po gurgurin o talagang pagtangkaan ng buhay, assassination mga katambay. Ibang klase po. Nakakatakot po at nakakalungkot kung ito po yung may katotohanan. Komentuhan po natin ang pahayag ni Maharlika. Painggan po natin si Maharlika mga katambay. According sa ating source, breaking news. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangan Administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, kung nakikinig ka palangga, ang mga staff ni Inday, be careful. Pero dahil nga, this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, OFW, immigrants, or whoever you are, sabayan natin to. Ang January 13 event dyan sa Pilipinas. Kung meron ditong taga-LA, Southern California, i-comment nyo dyan, mag-email kayo sa akin. Kung gusto nyo, mag-gather tayo, depende kung ilan tayo, sabayan nyo ka. Sabayan natin to. To show support, not for Inday Sara, but to show support to the whole world, to the whole Filipino, sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, na ang bangag na ito gugurgurin. At itong breaking news nito, Inday, breaking news, ipapagurgur ka. Dahil hindi na nila kaya, ayaw nilang maupo ka. Dahil masisilip lahat yung mga pinag-uusapan natin dito, mga expose ni Atty. Vic Rodriguez, nandito lahat, kung may libre pa yung ganito, yun ang mababasa nyo lahat dyan. Samot-sari, hindi na kaya ni Bangag. Nabubuan na siya, kaya nga pumausap siya ng ambassador. At itong mga taong mga negosyante na nakakausap ko, na hindi nakakadikit kila Bangag, pinagsisikil sila. Tinatakot sila the moment na may nakitang posting. Actually, nasabi ko na to, kunyari si business owner A, mag-post ng laban kay Marcos, papasilip agad, ipapatrace nila kung sino itong personalidad na ito, papasilip nila sa BIR at kung ano pa tatamnan ng fabricated cases, crime, or whatsoever. Kailangan nyo ipakala ito, papatayin, gugurgurin si Sara according to her. So sabi ko nga, wala itong pinagkaiba. Ako assassins, tatlo ang pinadala nilang gugurgur sa akin. At darating ang panahon, tatayuan ito ng taong nagsabi sa akin. Very prominent din ang taong ito. Pinag-ingat ako. At isa dito si Atty. Glenn Chong. Ang balita naman ni Atty. Glenn Chong, bago ito yung three assassins na ito, tapos first quarter of the year, itong 2024, ang sabi sa akin, mag-ingat ka. Dahil pinaproject, tinatarget ka. Magkaibang tao, ipapagurgur ako. Diba? Dumating nga sila sa point, nilapastangan nila, ina-abuse nila ang legal system, even here sa Amerika. Di ba yung fourth case ko ay si Elizalde-Co, no less than the chairman of the General Appropriations in the Philippines, yung may hawak ng budget. Sabi ni Inday, dalawa lang may hawak ng budget ng bayan, ang pera ng bayan si Tambalosos at si Zalde-Co. Nag-file na ng case sa akin. So ngayon, dahil hindi nila ako mahunting, inahanting nila yung bahay ko para i-serve yung someone. Dahil hindi nila ako mahunting, dahil mga pinuntahan nila, mga bogus na address o yung mga previous address ko, ganyan-ganyan. So, ginag-hire sila ng private investigator. So, I talked to my lawyer. Sabi ko ng gano'n, is that legal here in the States? Yes, sabi niya, ginagawa namin yan para i-serve yung summon. Pero sabi ko sa kanya, bakit kailangan nila mag-hire ng private investigator? In the first place, alam ni Zalde-Co, dahil si Zalde-Co ay proxy ni Lisa yan, na-serve nila yung
Isa, dalawa, tatlo. Okay, yung tatlong sumante, Robert sa dalawang designer, through my lawyer. Pero bakit sila nag-hire ng private investigator, which is legal, nakuha nila information ng car, pero mali yung iba and everything. Ngayon, ang sabi ko dun sa lawyer ko, ikaw ba as a lawyer, isi-share mo ba yung information na makukuha mo? Sabi niya, like sa isang tao, sa kliyente mo, o sa kliyente mo. Sabi niya, legally, no. Sabi niya, hindi namin sinishare yan. Magkakaroon sila ng ma-implicate sila for whatever kaso, di ba? Kasi yan po mga tambay, ang pahayag po at nagbibigay po ng warning si Maharlika mga tambay sa Vice President at syempre po sa mga Pilipino sa atin po na protektahan po ang ingatan ang Vice President Sara Duterte. Kung ito po ay makatotohanan at may katotohanan ay nakakalungkot po na ganitong klase po ang politika sa ating bansa dahil lang po sa kapangyarihan. Yung talagang ayaw nang mawala sa kanila, yung nakabalik po sila sa kapangyarihan, pero buhay na po mismo ang magiging kapalit, yung tao, yung pamilya, yung tao na tumulong ng napakalaki para makaluklok ka sa pwesto, makabalik ka sa pinakarurok ng tagumpay. Ika nga, ang pagiging presidente ng bansa ay nakakalungkot po kung ito po may katotohanan dahil mismo ang nagsabi raw po ay hindi po pinangalanan ni Maharlika kung sino po yung kanyang sinasabi po na nagbigay po ng babala sa Vice President at syempre po sa kanya kasama raw po si Glenn Chong at napakarami pa at syempre po nagdidelikado na rin po ang buhay ni Cathy Binag, nila Jonathan Morales, yung mga nagpapaputok po ng drugs na issue sa droga ng Pangulo at ng First Lady at ng napakarami pang iba. Di po ba mga katambay? Kaya po, dito po sa sinasabi po ni Maharlika, kahit po hindi pa natin sigurado ang sinasabi pong pasabog ni Maharlika, pero warning po yan Isa pong warning yan. Dahil po sa nakikita rin po natin, mga katambay, kahit hindi pa 100% na sigurado, pero makikita mo na kasi doon yung galawan ng politika, lalo po ngayon, di po ba? 3 taon. 3 taon na po kasi nilang binabakbakan at talagang pinupolitika, demolition job ang pamilya Duterte, di po ba? Nakita po natin kung paano po tamnan ng mga issue, korupsyon. Di po ba? At pati po yung kanyang buhay ay nanganib na. Di po ba? Nanganib na raw po ang buhay ng ating Vice President. Di po ba? Ayaw na rin po sa kanya na mas unang nanganib ang kanyang buhay. Pero wala po ritong matibay o sinasabing puspusang investigasyon ng gobyerno. Di po ba? Dito sa buhay ng pangalawang Pangulo. Pero nakikita naman natin at ang sambayan ng Pilipino kung paano po talagang nagkakaproblema ngayon sa bagong Pilipinas ang Vice President dahil nga dito sa demolition job. Kaya malaki rin po, may chance din po at talagang may posibilidad na talagang pagplanuhan at po pwede ring mangyari dahil sa ngayon po sa nangyayari sa ating bansa. Dahil kung mapag-aaralan mo at lalagyan mo po ng mga masusing pag-aaral, talagang malaki nga rin po ang chance na pagplanuhan ang buhay ng Vice President. Kasi pati po ang mga CPP, NPA, NDF ngayon ay talaga pong nakikita po natin ang galawan yata na talagang may protection po yata sa pamahalaan mga kababayan. Nakakagulat po. At ganun din po pagdating po sa gobyerno, institusyon ng Kamara, nakita po natin dyan ang talagang puspusang pagpapabagsak sa Vice President. At nagsama-sama na, di po ba? Pati ang mainstream media, hindi naman lahat, pero majority, talagang kasama po dito po sa demolition job. At lalong-lalo sa social media, napakarami po nagbabanta dyan sa social media at naninira sa pamilya Duterte, lalong-lalo po sa Vice President, mga kababayan. Kaya po dito kung ito po ay nakarating na at nakarating na po sa pamahalaan, lalo po sa
sa Office of the Vice President, itong sinasabi ni Maharlika, kailangan po talagang imbestigahan din po ito. At syempre po, magdoble, doble, triple, o kahit ano pang napakarami pong pag-iingat ang dapat pong gawin pagka ganito pong may pumuputok na pong issue. Kasi buhay na po ito, buhay. At alam naman po natin ngayon, pagdating po sa kapangyarihan, sinasabi nga po, masyado raw pong nagagamit ang sobrang kapangyarihan na hindi na po ito, minsan lumalabag na po at sumosobra na po at lumalabag na sa batas ang paggamit na ito, mga katambay. At nakita naman po natin, talagang mawawalan po ng proteksyon po yata ang Vice President dahil una-una tinanggal na rin po siya sa National Security Council na po pwede pong isa po ito na mag-imbestiga kung meron pong pumuputok na may threat po sa kanyang buhay. Ngayon po, wala na po dahil tinanggal na po siya dito sa council po, mga katambay, sa National Security Council. Kasi sa bagong Pilipinas kasi, parang wala pong halaga sa kanila ang buhay ng isang Vice President, ang seguridad ng isang Vice President sa bagong Pilipinas. Dahil nga, meron po kasi nag-aambisyon, mga kababayan, di po ba? Dahil mismong Vice President, lagi natin inuulit na meron pong nag-aambisyon maging pangalawang Pangulo, Prime Minister, o kaya ay Pangulo ng bansa. Meron po kasi nag-aambisyon. At nakita naman po natin talaga na mga Pilipino kung gaano po kalaki ang ginawa na pabor, di po ba? Uulitin po na inyong lingkod, yung pabor na binigay ng isang Vice President. Talagang napakasaklap po ng nangyari sa ating Vice President. Sa totoo lang, kung pati ang buhay niya ay manganganib sa ngayon, according dito kay Maharlika, nanganganib, talagang napakahirap po na talagang yung pinagdaanan ng isang Vice President na ginamit ka, pati ang kapatid, ang Senadora Amy Marcos, talagang niligawan siya para lang mapapayag at hindi siya tumakbong Pangulo. Samantalang ang puwersa po at ang suporta ng kanyang ama ay gustong-gusto po siyang patakbuhin Pangulo ng bansa. Pero hindi niya sinunod ito. Sinuway niya ang kagustuhan ng kanyang ama. At syempre po, ng sambayan ng Pilipino na talagang nahandyan yung mga panahon na sararan. Pero binaliwala niya yon dahil nga dito sa matinding panliligaw po yata ng pamilya Marcos, Romualdez, at syempre po Araneta, mga kababayan. Talagang napapayag po siya maging katandem na lamang ng isang Pangulo ng bansa na si Ferdinand Marcos Jr. na ayaw na po itong matalo, di po ba? According po kay Vice President, ayaw na nilang matalo o mapangalawahan kay dating Vice President Leni Robredo. Pero sa kabila nun, nakakalungkot lang yung ganito po tumanaw ba ng utang na loob ang pamilya na tinulungan mo ng mapabalik sa pwesto at mabigyan ng power muli. Tapos ganito lang ang malalaman mo, puputok sa balita. Kasi kung walang usok, walang apoy. Di ba? Kasi mag-uumpisa sa usok yan bago maging apoy. Pagka ganitong may pumuputok na po sa Vice President, kasi nagkakasunod-sunod po Kung pag-aaralan po natin ang sitwasyon ng politika sa ating bansa, talagang nagkakasunod-sunod na po ang talagang ginagawa nilang demolition job sa Vice President. Kaya kung talagang hindi nila ito mapapabagsak, talagang may posibilidad nga na buhay na ang manganganib sa isang Vice President, mga kababayan. Dahil hindi po kasi nila kayang talunin ito sa malinis na halalan. Hindi. At syempre po, ito pong darating na midterm election, alam po ng mga politiko, lalo po yung mga sumusuporta sa administrasyon natin ngayon, alam po nila yan na pag naging matalino ang mga Pilipino, never na po silang makabalik sa politika. Never na po silang makabalik sa posisyon, mga kababayan. Kung magiging matalino lang ang mga Pilipino, kung makikita lang nila ang nangyayari kaganapan pamumulitika,
politika sa ating bansa na hindi na po nila nilubayan pag-upo 2022, 2025 na tayo ngayon, dire-diretso pa rin ang ginagawa nila pamumulitika imbis na magtrabaho para sa bayan. Ang makikita natin at maririnig sa social media, sa mainstream media, puro ang laman ay Duterte. Ngayon, buhay naman ng Vice President ang pumuputok na nanganganib. Talagang nakakalungkot na magkaroon tayo ng ganitong administrasyon na nakatutok lamang sa isang pamilya at lalong-lalo na sa Vice President, mga katama. Ibang-iba. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po ganyan nila tingnan ng Vice President. Kahit po ang Vice President Leni Robredo ay 6 na taon pong pinulitika at talagang gustong pabagsakin ng dating Pangulong Duterte. Pero nandun pa rin po yung paggalang Yung paggalang ni dating Pangulong Duterte sa kanyang Vice President at never niya itong inimpeach o ma-impeach kahit siya'y siniraan ng 6 na taon, kahit sa labas ng bansa, ay sinisiraan siya nito. Pero nandun pa rin yung respeto niya sa Vice President. Pero ngayon, lahat po ngayon ay walang respeto. Walang respeto po ngayon sa Vice President. Lahat, pati institusyon. Institusyon yata ng Senado, institusyon yata ng Kamara, at lahat po ng departamento, halos ng gobyerno, ay walang respeto sa Vice President. Ganon din po ang ating mga kapulisan. Nakita niyo po kung paano po bastusin ang Vice President. Di po ba? Halos lahat. NBI, DOJ, talagang nakatutok po sila lahat sa Vice President. Ibang-iba po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Panoorin lang po natin kung paano po irespeto sa kabila po na sinisiraan siya at talagang gusto po pabagsakin ang dating Pangulong Duterte. Pero nandun pa rin yung respeto niya. Ito po hindi niya katim, hindi niya katikit ang dating Vice President Leni. Pero ito, katikit, ka-unit team. Pero ka-unit team na nagbigay ng napakalaking pabor para manalo ka, ka-unit team mo, pero pinababagsak mo. Anong klaseng pagkatao, anong klaseng political o politiko ka, mga katambay? Kung tumanaw ka ng utang na loob, buhay ang kapalit, ganun po ba? Panoorin po natin. I'd like to apologize and acknowledge the presence of the beautiful lady, the Vice President of the Republic of Philippines. Sorry, Mama. Nawala na ako tuloy na. It is not only your enemies but the entire world that will test, tempt, corrupt, and pressure you. But as long as your hearts and minds remain in the right place, whom you have pledged to serve, remember your roots and remember the people. Be vanguards of hopes, be catalysts of change. Tingnan niyo po, ibalik po natin ulit yung kanya respeto po. I'd like to apologize and acknowledge the presence of the beautiful lady, the Vice President of the Republic of Philippines. Sorry, Mama. Nawala na ako tuloy na. Tingnan niyo po, no, yung respeto na kahit po ang dating Pangulong Duterte talaga binakbakan siya ng 6 na taon, siniraan, gustong pabagsakin, pero nahandun yung respeto niya sa kanyang Vice President. Hindi niya katikit ito. Humihingi siya na apologize. Sorry. Pero ngayon sa bagong Pilipinas, nagkakaisa po sila para po pabagsakin ang isang Vice President. Magkaiba. Nakita niyo po yung dating Pangulo na hindi sakim sa kapangyarihan. Hindi siya sakim. Mga tamay, anytime. Sinasabi nga ng dating Pangulong Duterte, hindi niya hawak ang buhay niya. Anytime, po pwede maging presidente ang dating Vice President Leni Robredo. Diba? Kasi halal ng bayan yan eh. Halal ng bayan. Pero dito po sa bagong Pilipinas, kahit halal ka ng bayan, nakakuha ka ng mahigit 32 million, mas malaki pa, boto mo sa presidente,
Kahit halal ka ng bayan, kailangan kang mawala. Kailangan kang bumagsak. Kailangan kang mawala sa politika. Hindi ka na makabalik at hindi ka na manalong muli, mga katambay. Ganyan po katindi sila pagdating sa politika. Sino kaya ngayon, ang tanong natin, sino kaya ang gahaman sa kapangyarihan? Ang mga Duterte po ba o ang bagong Pilipinas? Sino po ang gahaman? Kung gahaman po ang pamilya Duterte, sa tingin nyo, hindi presidente ngayon si Sara kung gahaman sila sa kapangyarihan? Magiging presidente po ba ang Pangulong Marcos Jr. kung gahaman sila sa kapangyarihan? Di po ba? Dahil sila na yung nasa kapangyarihan. Pero ngayon, nakabalik sa kapangyarihan pero iba silang magpatakbo ng kapangyarihan. Ikumpara mo sa dating Pangulong Duterte kung paano humawak ng kapangyarihan. Hindi sila sugapa, mga tambay. Hindi sila nagpapakamatay sa kapangyarihan. Nakita nyo? Yung sinabi ni Sara, hindi ako tatakbo, magba-vice president lang ako. Hindi na kumontra ang kanyang ama. Hinayaan na lang niya, mga katambay. Talagang ganun eh. Kaya, pero sa social media, ang galit na galit daw po sa kapangyarihan at gustong maging presidente na napakaaga raw ay ang Vice President Sara Duterte. Natatawa na lang ang inyong lingkod. Kung gusto niya maging presidente, wala nang presidenteng Marcos, mga katambay. Wala na. Siya na ang presidente. Di ba? Ayan po, mga tambay, natawa lang po ako pero nakakalungkot po yung balita, mga tambay. Nakakalungkot po ang binalita po, ang pinasabog po ni Maharlika. Isama po natin, mga katambay, isama po natin sa panalangin, dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, lalong-lalo po ang Vice President Sara Duterte. Kung totoo po ang sinasabi ni Madam Maharlika na nanganganib po ang buhay ng Vice President at ito po igugurgur o assassination. Dahil mismo ang Vice President ay nagsabi na rin po at pumutok na po na siya po ay meron po mga banta sa kanyang buhay, mga katambay. Meron na po. Pero ngayon, mismo si Maharlika rin po ang nagsabi na ito po halos hindi na po ito bago, mga katambay. Dahil mismo ang Vice President ay nagsabi na rin po na may banta sa kanyang buhay. Pero ngayon, mas grabe po ang pasabog dahil alam naman po natin ang Maharlika ay talagang grabe po siya magbigay ng komento at mag-expose sa social media, mga katambay. Kaya ito po ikakalat. Ang tangi lang po natin magagawa, mga kababayan, ay siyempre po dasal, panalangin, pag-iingat po sa Vice President, mga katambay. Isama po natin sa panalangin at dasal. Muli po, mga katambay, isama po natin sa dasal ang pag-iingat o ang kaingatan at ilayo po sa masama, lalo po sa mga nagbabalak po kumitil sa buhay ng Vice President. Ilayo po sana sa mga trahedya, sakuna, mga katambay, ang Vice President. Maraming salamat po, mga katambay. Dasal po ang kailangan po ng Vice President sa kanyang pag-iingat. Thank you po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Muli po, mga katambay, maraming salamat po. Ingatan nawa po tayo. Sa muli, paalam. Bye-bye.